Isang magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay meron ng kalayaan po uli na tayo magkasama-sama upang tayo po ay makapanalangin sa isa't isa. At gayon din po ay tayo po ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating mga nakakasama na ngayong hapong ito. Yan po. Okay, magandang hapon po kay Ma'am Joyce at kasama rin po natin ang Nanay Lydia Inocencio. Good afternoon po. Ate Lisa Hardiniano, magandang hapon po. Kasama rin po natin ang Nanay Amihan Sarya Yabut. Good afternoon. And then nawala po yung iba rito, ano? Naman po. Brother Eugene Cabaya, magandang hapon po. And Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Ayan po, medyo nag-refresh yung aking monitor dito, kaya po kung ayan, pag-comment lang po kayo upang kayo po ay mabati namin maging mamaya po pagkatapos ng ating gawain. Ayan po, at kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng Pastor Mike Tiga. Dito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Shella and Brother Shem, at muli kami po ay bumabati ng magandang hapon sa bawat isa. Magsimula na po tayo at tayo po ay manalangin. Let us pray. Manaming Diyos sa banal, maraming salamat po muli Panginoon sa inyong biyaya, sa inyong kadakilaan Panginoon sa aming buhay, sa pagkilos po ng inyong mga kamay sa aming sa aming likuran Panginoon. Tunay po Panginoon na biyaya niyo sapat sa bawat isa Panginoon. Tunay Panginoon na kung kami lang po ay titingin, ay mararamdaman po namin maigi ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat Panginoon sa araw na to na kami po ay tinipon nyo, bagamat sa online ay sama-sama po kaming makakalapit at makakadulog po sa inyong harapan
upang ipanalangin po namin ang aming mga kahilingan, ang aming mga heart's desires, O Lord. Gayon din, Panginoon, kasama po dito ang maikling pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa biyaya niyo ngayong araw ito. Ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan po, at medyo nagbago po tayo ng setup ng sound system. Ano po, kaya po kung merong kayo napapansin na ingay or kung hindi po malinaw o hindi malakas, pakisabi lang din po sa amin para po maayos namin ito sa susunod po na Tuesday. Ayan. Okay, tayo po ay bumati sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kapatiran na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Backtrack lang po tayo, September 21, Sister Alexis Salazar, ang Nanay Lydia Inocencio, si Marian Pearl Cabana, at si Jasmine Nicole Servito. At belated happy birthday po sa inyong lahat. Kahapon po, September 23, ang Pastor Gerald Rapista at ang asawa po ng pinsan ko na si Marco Lagmay. Ayan, belated happy birthday. And then ngayong araw po ito, ang Nanay Mercedes Chua at ang aming pong mentor and leader nung araw po, no? Nung sisimula pa lang kami ni Ma'am Sheila na magtrabaho, si Ann Kidd. Happy birthday sa iyo. Bukas po, September 25, Ma'am Jenny Rapista. September 26 naman po, ang Pastor Ferdinand Laus. And then September 27, ang aming kaibigan po na si El Adrias Ancorda. And then sa September 28 naman po, Ma'am Ellen Tubera at ang Tatay Tony Chua. And then September 29, ang Pastor Ronald David. Advance happy birthday po at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Last Sunday, no, kami po ay pumunta sa aking mga magulang September 22 sapagkat sila po ay nagdiwang ng kanilang anniversary. So belated happy anniversary kay Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut. At salamat po sa masayang fellowship. It's a very parang mini reunion, kami lang po. And then blessing po kasi tuwing umuwi kami doon, para kami nag-grocery pag-uwi namin. At habang nagbabalot yung nanay ko ng mga baon namin, syempre kumakanta kami ng kanta ni Sharon. No, hindi mawawala yan. Pero sarap, no? Kasi kahit ako po ay 44 years old na, nagpaparamdam pa rin ang nanay at tatay ko ng pagmamahal sa amin. Kahit minsan, syempre may financial din silang pangangailangan, pero blessing po talaga. Kaya maraming salamat, Tatay Ferdy and Nanay Amihan, sa pagmamahal niyo po sa amin. And then church anniversary naman po, September 22, 17th church anniversary ng MIBC Kawit under the leadership po ng Bishop Nel Datur. Dadako po tayo, no, sa ating mga praises from Sister Carmelita Belen. Ang papuri niya sa Panginoon ay sa pag-iingat po, patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa kanila, sa kanilang kung saan man sila nakakarating, sa kanilang pagdi-deliver, sa kanilang bebenta ng sisiw at karyoka, maging sa pag-iingat po sa mga bata sa pagpasok po sa eskwelahan. From Sister Lynn Hapitana naman po at praises din po para po sa kanilang maayos na kalusugan, sa pag-iingat po ng Panginoon sa kanila, sa mga bata, maging sa pagpasok po nila sa trabaho, at papuri din po sa Panginoon dahil may trabaho na po ang kanyang anak. Amen. And then ang inyong lingkod po, maging ang buong Yabut family, we are praising God for His saving grace sapagkat ang pinsan po ni Shem ay si Sebastian Mercalesha accepted the Lord Jesus and was assured of His salvation doon po sa aming mini family devotion. And sabi ko nga sa kanya, kay Baste, no, baka may mga kaibigan ka pa na pwede nating ilapit sa Panginoon, pwede naman nating i-schedule dyan. Dahil po minsan dito yan natutulog, pero meron po kaming small family devotion. And baka sakaling meron pang mga kabataan na kakilala niya na pwede po nating ilapit sa Panginoon. Panalangin po natin yan. Ano po? And then bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po kay Nanay Elvie Rivas. Ayan. And then kay si Sebastian Mercalesha, good afternoon. Salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Sa aking teacher po, si Ma'am Elite Jose. Magandang hapon po, Ma'am Jose.
And then, tignan ko lang po rito. Ayan. Sige po. Sa pagpapatuloy po natin, tayo po ay babanggit ng ilang mga kapatiran na mayroon pong mga karamdaman at mamaya po ay patuloy natin ipapanalangin ang nasa listahan po natin. At kung meron po na kayong nais ipanalangin, ay paki-comment lamang po at upang tayo po ay manood po natin yan for our prayer later. Patuloy po natin panalangin ng anak po ng aming kaibigan na si Lily para po sa kanyang complete recovery from measles. Sama rin po natin sa panalangin ang Sister Malulaw sa kanyang pong health condition, ang si Malu Agudel sa kanya rin pong health condition. Let us also pray for MJ Publico para po sa kanyang health condition, para sa kanya at sa kanyang buong family. Of course, patuloy po natin panalangin ang Preacher Nelson Trinidad sa kanya pong karamdaman. Meron pong bacteria ang kanya pong lungs. Patuloy natin panalangin si Tita Arlene de la Cruz. Meron po siyang pancreatitis. At siya po ay nasa ICU pa rin at kailangan po niya ng ating mga panalangin. At let us continue to pray for also let us pray for Kuya Niel Mercalesha. Meron po siyang spondylosis. Medyo nabubulol tayo sa mga medical term na to. Ano ba Tagalog na ito? So he is also undergoing therapy sessions at sama natin siya sa ating prayers. Ang Tito Frank Zapata, continuous prayer for healing, financial needs for lab tests and medications, and then si Sister Veronica Belen sa pamamaga po ng kanyang kamay. Of course, lagi nating isama rin sa panalangin, Mami Amihan, meron po siyang sciatica, at maging ang aking kapatid na si Nick Yabut, and then si Auntie Ninita Sarya, meron po siyang UTI, sama rin po natin ang siya sa prayers for healing. Tignan ko lang po, magandang hapon kay Ma'am Baby Villamiel at kay Sister Dingrain Sagrino. Salamat po sa pagsubaybay sa hardin ng panalangin. Dadako po tayo sa ilang mga prayer request, babanggitin po natin. Ako po patuloy na pinapanalangin ko yung kalooban po ng Panginoon sa ating mga kabataan, especially po sa mga young people natin and the church members na nag-commit noong camp to serve the Lord. Banggitin po natin ng ilan dito. And then Brother Sam, commitment niya is to be a preacher. Sister Venus, a preacher's wife. Brother Shan is a missionary. Sister Nika is global missionary. Ang Sister Carmelita ay commitment niya is to support the mission. Si KK is to be a Bible student. Si Eliza is to be a soul winner. At sa Brother Wilson is to be a pastor. At ang aking anak po, ang commitment niya ay maging church driver. And lagi po nating ipanalangin bagamat ito ang heart's desire ng bawat isa, ang kalooban pa rin po ng Panginoon sa buhay nila ang dapat na masunod. Ayan po. And then let us pray for our friend si El Adria Sancorda. Patuloy natin panalangin na maging maayos ang resulta po nila sa ongoing case po nila with Meralco. At from Sister Carmelita Belen, na kanya nilalapit po ay salvation ng kanyang family and friends, good health, ang financial needs po nila para din po sa laboratory ng Sister Venus, ang patuloy po na kagalingan din po ng Sister Venus para sa kanyang karamdaman, ang pagbaba ng kanyang sugar, patuloy po na wisdom and knowledge para kay Brother Wilson, and then pagtuturo po nila ng extension classes at ilang pang mga church ministries. Ngayon din ang financial na pangangailangan ng church at patuloy po na magkaroon ng tinatawag po na init ang bawat isa sa paglilingkod. And then sama rin po natin sa panalangin, prayer request po ng Sister Lynn Hapitana, patuloy pong ingatan sila at kanyang pamilya sa kanilang mga pagtatrabaho at pag-aaral. Patuloy na bigyan ng kalakasan, and then pagalingin po ang iniinda ng kanyang asawa sa kanyang tuhod, and then patuloy din po na biyaya sa bawat araw. Sama rin po natin sa panalangin po yung mga kaibigan ko at saka yung mga kasamahan ko po na nawalan din po ng trabaho, na nawa po ay sila po ay makahanap agad ng kapalit. At
sama po natin sa panalangin dito lang po sa ating comments, no? Let us pray for ang sister po ng Sister Bingray Severino. Meron po siyang karamdaman, diabetic po siya. Sige po, yan po ay ating sasama sa ating panalangin. And then from Nanay Lourdes Mercalesha, maging maayos ang kanyang pakiramdam sapagkat meron po siyang panghihina. Sige po, yan po ating ipagpapray. And then magandang hapon po Ate Beth Akong at kay Kuya Radi, at salamat po sa pagsubaybay sa hapon ng panalangin. Okay, let us continue to pray na po sa ating elders and senior citizens, ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, and Nanay Amihan Yabut, kay Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua. Let us also pray for Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, kay Leonarda Saren, kay Nanay Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, kay Nanay Norma Castillo, kay Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Nanay Celia Ignacio. Let us also pray for Ma'am Susan Orara, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Nanay Daisy Alvarez, kay Sister Evelyn Gaykep, kay Nanay Scora San Jose, Mami Bituin Ledesma, kay Sister Linda Gismundo, kay Nengat Dula, kay Daddy Apin and Mami Lucy Saria. Sama rin po natin sa prayers Preacher Renato and Sister Esther Orhino, si Luz Castillo, Nanay Lucy Broas, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Nanay Lourdes Castillo, Tatay Mario Saria, kay Auntie Jovita Digan, kay Toto Castillo, kay Tony and Letty Garvillas, kay Ima Zeni Paras. Let us also pray for Noemi Morey, kay Kuya Evan Chua, Sister Helen Ortiz Paras, kay Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame. Let us also pray for Kuya Radi and Ate Beth Akong, Sister Rosa Gutierrez, kay Lando and Tess Avillon. Pray for also kay Corazon Bernardo, Nanay Lucia Buenaflor, Ate Alex and Beth Chua, kay Nanay Milagros Loquiao. Let us also pray for Sister Dory Santos, James and Aggie Armstrong, kay Nanay Rowena Galdones, Nanay Faye Carpio, kay Pearly Rivera, kay Auring Borham, kay Nanay Tuding Severino, kay Nanay Berbarda Lopez, and also pray for Nanay Yoli Jacinto and Teacher Elite Jose. Po, yan lang po muna ang ating babanggitin, at patuloy po lamang na magpadala kayo ng inyong mga prayer requests upang tayo po ay sama rin po natin pala Nanay Lydia Inocencio, no? Continue to pray for her health and complete healing for her vertigo. Sige po, patuloy lamang po tayo na magpadala ng mga prayer requests, and of course we encourage everyone to stay with us until na matapos po ang ating prayer time. At this point po muna ay tayo po ay makinig ng isang tanging bilang. It's hard to believe that God would be willing to love one like me. I have nothing to offer worthy of His love, worthy of His sacrifice, worthy of His love. He died with His arms open wide, as if to say, I love you. Come inside. He died with His arms open wide, in spite of His pain, His suffering and shame. He died with His arms open wide.
was willing to pay such a price. When I look at the cross, there are two things I see: the depth of my sin and the love He has for me. He died with His arms open wide, as if to say, I love you. Come inside. He died with His arms open wide, in spite of His pain, His suffering and shame. He died with His arms open wide, with His arms open wide. He said to the cross, come to the cross and believe. There He reached out in love and poured out His life for all the world to see. He died with His arms open wide, as if to say, I love you. Come inside. He died with His arms open wide, in spite of His pain, His suffering and shame. My Jesus died with His arms open wide, as if to say, I love you. Come inside. He died with His arms open wide, in spite of His pain, His suffering and shame. He died with His arms open wide. Maraming salamat po kay Brother Sam and Brother Shandigan para po sa kanilang special number. He died with His arms open wide. Napakagandang illustration po na para bang sa tama naman po 'yon sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo habang siya po ay nakapakot, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang kamay ay para bagang nag-aanyaya sa atin na lumapit sa kanya. So marami pong salamat muli sa talents na ibinigay ng Panginoon at panawagan din po uli po sa mga ating mga usual na po na mga recording artist. Pwede na po tayo uli maghanda ng ating mga special numbers upang makapag-record po ulit tayo para po sa susunod na mga hardin ng panalangin po. Makasali po kayo at maging kabahagi po kayo ng hardin ng panalangin. Ayan po. At tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Please get your Bibles and turn it to the book of 2 Corinthians. Yan po ay nasa New Testament. 2 Corinthians chapter 12. Yan po. And then ang main text po natin ay kukunin natin from verse 7 to 10. 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10. And the Bible reads, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches,
in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin na nasa langit, tunay po Panginoon na kapuri-puri ang inyong pangalan. Salamat po Panginoon sa inyong salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Nawa Panginoon ang bawat isa ay buksan po ninyo ang kanilang mga puso, buksan po ninyo ang kanilang pag-iisip, ang maririnig po nila ngayong hapong ito na wisdom na magagaling po sa inyo Panginoon ay mai-apply po namin sa araw-araw na buhay namin. Ganyan din po Panginoon, dalangin ko. Ako po na inyong lingkod, patuloy niyong itago sa inyong likuran ang makita po nila ang inyong kaluwalhatian, ang inyong karunungan at hindi po ang aking kahinaan at mga kasalanan. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat po sa hapong ito. Ito ang panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ang title po ng ating devotion is Christ's Strength Made Perfect in Our Weakness. Christ's Strength Made Perfect in our weakness. Po. Siguro po narinig nyo na yung kasabihan o yung term na survival of the fittest. Alam ko po sa mga high school students, ito ay familiar sa kanila to, itong katagana ito, no? Survival of the fittest. Ito po ay isang term na pinasikat ni Charles Darwin. Isa po siyang scientist at isa pong evolutionist. Ibig po sabihin ay hindi po siya naniniwala sa paniniwala po natin na creationism creation ang tawag dito theory. Ano po? Hindi ang paniwala niya ay Big Bang theory and then nagkaroon ng evolution at tayo daw ay galing sa mga unggoy. Of course, bilang mananampalataya, hindi tayo naniniwala diyan. Ang paniwala po natin galing po tayo at tayo po ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. So, dito naman sa pag-usapan lang natin sandali yung survival of the fittest na to. Ang ibig po sabihin nito ay sa isang environment o sa isang mundo na dangerous o delikado na may mga bagay na mga sasabi nating dangerous circumstances yun daw pong mga individual na nag-adapt sa environment na to ang magsusurvive, no? So halimbawa, sa mundo natin, limitado lang ang supply ng ating pagkain. Meron tayong mga tinatawag na predators, no, na maaaring umatake sa bawat isa sa atin. And then meron din po tayong mga sakit or diseases. So, kino-consider po ang mundo na ginagalawan po natin ngayon as a dangerous place, isang mapanganib na lugar. At upang ma-survive daw po natin ang mapanganib na lugar na ito, dapat, di ba? Dapat kaya nating humanap ng pagkain kasabay o dapat mas magaling tayong humanap ng pagkain sa mga kasama natin. Kasi sila rin naghahanap ng pagkain limitado ang supply ng pagkain. Kaya kung hindi ka magaling o kaya wala kang alam sa paghahanap ng pagkain, hindi ka makaka-survive. Ganyan din po, dapat makasurvive din tayo sa mga umaatake, di ba? Sa tao o mga hayop na pwedeng manakit sa atin. At dapat din para magupo natin yung mga sakit, dapat healthy tayo. O para magawa natin itong mga bagay na to, anong kailangan na meron tayo? Kailangan meron tayong lakas, we need to have strength. Meron tayo dapat kapangyarihan at dapat ma-dominate natin. Ibig sabihin, mangibabaw po tayo sa iba upang tayo po ay mag-survive or so that we come on top of this world, na tayo ang manguna dito sa mundong ito. At itong prinsipyo pong ito, ito naman ang sinusunod ng karamihan sa atin ngayon. This is how the world dictates our life, di ba? Our lives today. Sabi nga, di ba, para magkakuha ka ng trabaho, dapat mas magaling ka. So, sa mga ibang naghahanap ng trabaho, dapat mas matalino ka. Di ba dapat mas may dating ka para makahanap ka ng trabaho. Para makuha mo yung promotion na gusto mo, dapat mas magaling ka sa ibang mong katrabaho. No? Dapat mas may alam ka. To be physically strong, para hindi ka mabuli ng mga tao o hindi ka tapak-tapakan ng ibang tao, dapat meron kang lakas. Maipakita mo na hindi ka basta-basta maapakan. So,
Our world, everything in our world today dictates that we should be bigger, that we should be better, that we should be bolder. And kailangan mo itong mga bagay na to para magkaroon ka ng magandang buhay ayon sa mundo natin ngayon. Pero andito, dumarating si Kristo, no? And yet, here comes Christ. At sinasabi kay Pablo na ang kanyang kalakasan ay made perfect or made complete sa weakness po ni Pablo. A doctrine na hindi po na unheard to eh. Diba? Sa mundo natin na mas pinapaboran ang makapangyarihan, mas pinapaboran ang sariling kalakasan, sinasabi ni Kristo na sa iyong weakness, His strength is made perfect. So, contrasting magkasalungat na even yung ibang relihiyon o ibang pananampalataya kung saan ang kanilang kaligtasan ay base sa kanilang gawa, na ang kanilang kaligtasan ay base sa kanilang kapasidad, kung ano pwede nilang gawin, paano nila gagawing mabuti ito. We praise the Lord that our salvation ay hindi based sa kaya-kaya natin. Hindi based sa ano kaya natin gawin. Hindi based sa ating lakas. Hindi based sa kung ano man ang pwede natin gawin. Kundi ang ating kaligtasan ay base sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sa kanyang kalakasan, sa kanyang pagsunod unto death, di ba, sa cross, at sa kanyang kapangyarihan na makonquer ang death at mabuhay na mag-uli sa pangatlong araw. Praise God that our salvation is based on Christ and not in us. Ano po? Pero Brother Lester, ako Kristiyano, gusto kong sumunod kay Kristo. Paano nangyayari na my weakness completes the strength of Christ? No? Paano ba, how does this happen? So, that is the first point for today, is our weaknesses magnify Christ. Our weaknesses magnify Christ. Paano? Sa paanong paraan, no? Pag-aralan po natin na kung paano ang ating kahinaan, kung paano ang ating yung pagiging yung mga persecution, yung mga afflictions na meron tayo, paano nito na ma-magnify ang ating Panginoong Jesucristo. Una, di ba? Our weaknesses teach us patience. Our weaknesses teach us patience. Basahin po natin yan sa Romans 5. Ayan. Romans 5, 1-4. Sabi po rito, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Ayan po, sinasabi po ng Apostol Pablo dito na bilang ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, meron kang kapayapaan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan, di ba, meron tayong access sa faith, no? Access by faith sa kanyang biyaya, na dapat tayo nagre-rejoice din daw, no, sa ating pag-asa sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Pero sa verse 3, pag binasa natin dito, sabi ito, hindi lang dapat doon. Dapat we also glory in tribulation. Ang tribulation po ay paghihirap, na po. Knowing that tribulation worketh peace. Bakit daw worketh patience? Bakit daw po na kung tayo may nararanasang tribulation, no? Maaring ito ay affliction, karamdaman, sakit, persecution mula sa ibang tao, pinahihirapan ka ng ibang tao, nahihirapan ka ng kawalan, di ba? Ng mga material na bagay. Diba? Again, we experience this, di ba? Dahil hindi tayo malakas. Ito yung kailangan, ito yung requirement ng mundo para magkaroon ka ng, di ba? Ibang ibabaw ka sa ibang tao para maiwasan mo yung mga affliction, persecution, and hardships. Pero sabi ng Apostol Pablo, we should count that as glory. Bakit? Dahil tinuturuan tayo ng mga ito na maging matyaga. We are being taught by our affliction to be patient. Sa main text natin sa verse 8, sinabi po ng
text natin kung paano ang Apostol Pablo ay nanalangin sa ating Panginoon, hindi lang once, no, but thrice, para sa kanyang heart's desire na yung kanyang karamdaman, which is a thorn in the flesh, na mawala sa kanya. Sa aking pananaw, sa tingin ko hindi naman ito parang 3 beses lang siya nanalangin in a day, no? Para sa akin, in my opinion, nanalangin siya, naghintay siya, hindi ko alam kung ilang araw bago siya naghintay siya ng sagot mula sa Panginoon. Kung wala siyang nakuhang sagot, nanalangin uli siya, naghintay siya, and then he prayed again, di ba? Again, until the third time, kung saan sinagot siya ng ating Panginoon Kristo at ipinaliwanag sa kanya kung bakit hindi niya tutuparin or hindi niya pagbibigyan ang kahilingan ni Apostol Pablo. Sa verse 4, sabi dito, patience leads to experience, and experience, hope. Kapag ka po tayo ay isang mananampalataya na nakakaranas ng paghihirap, meron tayong pag-asa kay Kristo na siya po ay didinggin niya ang ating mga panalangin. So, bakit? Kasi kung meron tayong kilala, no, sa ating pamumuhay, meron tayong kilalang tao na alam natin na may kapangyarihan para baguhin ang ating buhay, di ba? Shouldn't we diligently ask or seek that person? Di ba lalapitan natin siya? Kasi alam natin na pwede niyang baguhin ang buhay natin. And as Christians, di ba, meron tayong hope in Christ. Ang kanyang kapangyarihan, meron tayong pag-asa sa kanyang pag-ibig sa atin na kaya niyang baguhin ang buhay natin. Kaya nga, kung ito ay ating paniniwalaan, we should also be diligently seeking Christ. So our second subpoint is our weaknesses teach us to seek Christ. Our weaknesses teach us to seek Christ. So Mark 5 po, Mark 5:25 to 29. Basahin po natin ito. Sabi po rito, and a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse, when she had heard of Jesus, came into the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Verse 29, and straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Dito po, makikita natin isang babae, 12 years siyang pinahihirapan ng kanyang affliction, 12 years siyang pinahihirapan ng kanyang karamdaman. Nagpunta sa maraming doktor, walang nakapagpagaling. Gumastos ng napakalaking halaga pero lalong lumala ang kanyang karamdaman. The doctors were powerless. Her money is powerless against that disease. Kaya nung narinig niya si Kristo, di ba? Naniwala siya na may kapangyarihan si Kristo. Anong ginawa niya? Hinanap niya, no? At nung nakita niya si Kristo, ang ginawa niya, tulad ng sinabi dito, ay yun lang ang sinasabi niya eh. Yung pananampalataya niya, mahawakan ko lang, hindi si Kristo mismo, pero yung damit lang niya, yung laylayan lang ng damit niya, ay alam niya, naniniwala siya at nananampalataya siya, nagagaling siya. And true enough, no? He sought Christ kasi sa karamdaman niya, kailangan niya ng taong tutulong sa kanya or ng Panginoon na tutulong sa kanya. At naniwala siya na si Kristo ay Panginoon na kayang tumulong sa kanya. So that's the reason why her affliction led her to seek Christ. At pag binasa po natin yung verse bago yan, para maintindihan lang po natin kung anong nangyari dito, no? Yung pangyayaring yan ay dahil na rin, yan po ay nasa kalagitnaan ng pangyayari kung saan ang ating Panginoon Kristo naman ay hinanap ni Jairus. Siya po ay isang ruler of the synagogue. Pinuntahan niya si Kristo sapagkat he is asking for help dahil ang kanyang anak na babae ay may sakit at mamamatay na. So, yung papunta na sila sa bahay ni Jairus, no? Tsaka naman nakita ng babae o nalaman ng babae na andyan si Kristo, kaya niya pinuntahan habang naman sila ay papunta sa bahay ni Jairus. So, hindi lang naman ito. When we read other accounts, makikita natin na ang isang tao, he highly seeks Jesus, di ba? Or Jesus is a highly sought person nung panahon niya. Bakit?
Kasi nagpapakain siya ng, diba, thousands, ng mga libo-libo. Nagpapagaling siya ng may sakit. Diba, binubuhay niya muli ang mga patay na tao. Kasi binibigyan niya ng wisdom ang mga tao. So, dito pa lang, anong klaseng tao kaya ang maghahanap kay Kristo? Sinong mga tao ang lalapit at pipiliting mahanap si Kristo? Yung bang makapangyarihan? Yung bang maraming pera? Yung bang maraming pagkain? Hindi, no? Hindi nga siya nakilala nung ni Herodes, maliban na lang nung pinadala siya ron ni Pilato eh. No, narinig nila siya, pero hindi nila hinahanap. Ang naghahanap kay Kristo, no, yung mga mahihina, mga mahihirap, may sakit, walang kapangyarihan. Bakit? Sapagkat binibigyan po sila ni Kristo ng pag-asa. At tayo rin, no? And that is why our affliction, di ba, leads us to seek Christ. Kasi tayo, no, sa panahon natin ngayon, di ba, when we suffer affliction, sa ating kahinaan, dapat bilang mananampalataya, automatic yun eh. Si Kristo ang dapat nating mas hinahanap. Maaring kilala natin siya, maaring alam natin na siya yung tagapagligtas. Ang tanong, hinahanap ba natin si Kristo? Ayan po ano. So, dito, bakit? Kasi bilang mananampalataya, siya dapat ang ating pag-asa eh. Hindi ibang tao. Diba? Hindi ang barkada natin. Hindi ang magulang natin. Makakatulong sila. Pwedeng gamitin sila ng Panginoon upang makatulong sa atin. Pero, ang dapat na una nating hahanapin, una nating kakausapin, una nating lalapitan ay ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Hindi lang naman kasi sa buhay na ito nagbibigay ng pag-asa ang Panginoon eh. More importantly, sa everlasting life to come. Kasi yun naman po talaga ang pag-asa ng bawat mananampalataya. Diba? Ano man ang mangyari dito sa lupa, hindi man sagutin ng Panginoon ng ating mga kahilingan. Nevertheless, there is hope in the afterlife dahil alam natin na ligtas tayo sa kapahamakan. Okay. Naalala ko ang Preacher Gary, no, nung one time, no, sinabi niya, ng mga panahon na patapos na po ang COVID at medyo maluwag na. Sabi ng Preacher Gary, nalulungkot siya kasi marami daw po sa mga kapatiran natin, sa mga kaibigan natin na dati na nanonood sa Hardin ng Panalangin nung kasagsagan ng COVID, unti-unti nang nawawala, unti-unti nang nagiging busy. Bakit daw gano'n, ano? Pero syempre, alam naman po natin na during COVID, marami talaga ang naghahanap kay Kristo. Bakit? Kasi we want to pray together, no? Dahil sa pag-asa natin, dahil ang pag-asa natin ay si Kristo, kasi we are seeking hope against COVID. At naintindihan naman po natin yan, and though a lot of people, no, are no longer able to join us, kami naman po ay patuloy nagpapasalamat sa inyo na patuloy na sumusubaybay sapagkat patuloy po kayo nagiging encouragement sa amin. And more importantly, no, we will continue the ministry until as long as God permits. Alam naman po natin na ang gawain ito ay sa Panginoon at wala po tayo dapat ipagmalaki sapagkat sa biyaya lang po niya. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong pribilehiyo. At bakit natin pagpapatuloy? Sapagkat alam natin, someone, somewhere needs to hear the hope, no, that we enjoy, the hope that we stand on, and the hope that we believe in Jesus Christ. Baka nga kasi, di ba, ito ang gamitin ng Panginoon para makarinig ang ibang tao ng mabuting balita. Pero, no, mga kapatid, sana nakikita natin kung paano ang ating kahinaan ay nagtuturo sa atin na maging matyaga, magkaroon ng pag-asa, no? At lastly, our weakness teaches us to increase our faith. Our weakness teaches us to increase our faith. So pag binalikan po natin yung babae na mayroong 12 years of affliction, sa Mark 5:28 sinasabi po doon na sinabi ng babae sa kanyang sarili na kung makakahawakan ko lang ang ganyan damit, siya po ay gagaling.
So ituloy lang po natin yung pagbabasa, no? Sa Mark 5 din po, sa verse 30 to 34. Mark 5:30 to 34, sabi po rito, "And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked around about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague." Hindi lamang po itong babaeng ito, pero all throughout the Bible, when Jesus heals the sick, ang sinasabi po niya, ang kanilang pananampalataya, no, ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay malaking susi upang sila po ay gumaling. Na yung kanilang pag-asa na pagagalingin sila ni Kristo, iyan po ay isang key sa kanila pong healing. So mga kapatid, no, we should realize na ang ating kahirapan, ang paghihirap na nararanasan natin ngayon, hindi yan nilagay dyan upang tayo po ay ihiwalay sa ating Panginoong Jesucristo, no? Tingnan po natin sa ganitong paraan. Tayo po ay naging mananampalataya, tayo ay naligtas sapagkat nanampalataya tayo at nagtiwala tayo na ang ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, siya po ay nabuhay na walang kasalanan dito sa lupa, siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw ay nabuhay na maguli para sa kapatawaran at kabayaran ng ating mga kasalanan. At bilang mga taong ligtas, di ba, tayo dapat sumunod lang sa ating Panginoon Jesucristo at alam natin na siya ay Diyos at siya ay ating Panginoon. Kung ipinagkatiwala natin ang ating mga kaluluwa na sa ating Panginoon Jesucristo, di ba? Dalawa lang naman po yan. When we die, we either spend eternity sa heaven with Him or sa impyerno nang walang hanggang paghihirap. Kung ipinagkatiwala natin kung saan tayo pupunta at saan tayo lulugar sa buong eternity kay Kristo, hindi ba mas mahalaga 'yon, yung pagtitiwalang 'yon, kaysa sa temporary na suffering na nararanasan natin sa buhay natin ito? Bakit kung pinagkatiwala natin yung mas mahalagang yung saan tayo magi-stay in all eternity sa Kanya, bakit hindi natin ipagkakatiwala yung paghihirap, no, na naranasan natin ngayon na mawawala at temporary lamang, no? So mga kapatid, no, just a reminder that lest we forget that we believe in the living God. Buhay po ang Diyos na ating kinikilala, buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, buhay ang Diyos at naniniwala tayo na siya po ay nakikinig sa ating mga kahilingan. We also believe that God is all-powerful at tayo po ay naniniwala na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. So ito yung naghihiwalay sa atin. This is what sets us apart sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Na tayo may pag-asa. May Diyos tayo na pag-asa. Na, di ba, kung ang pag-asa na ito ay wala sa ating puso at napakadali nating mabalisa kapag meron tayong, di ba, may konting affliction, may konting inconvenience, no? Pagka ganun pa lang, parang nag-overthink ka na para bang wala kang Diyos na sinasandalan. So baka kailangan nating i-examine kung tunay ba tayong ligtas, kung tunay ba tayo nagtitiwala sa Panginoon, no? Kasi yung weaknesses natin, dahil tayo ay mahina, di ba? Tayo nagkakaroon ng kahirapan, it leads to, ito ay nagmamagnify sa Panginoon sapagkat, di ba? Tulad ng pinag-aralan natin, we learn to be patient, magkaroon tayo ng hope, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ultimately, itina-transform tayo nito no? Na dati,
kung tayo ay nagtitiwala sa ating kakayahan, sa ating katalinuhan, sa ating kapangyarihan para makasurvive tayo sa mundong ito, our affliction will transform us to someone na fully na nagdedepende at nagtitiwala sa ating Panginoon sa Kristo. And this is what magnifies Christ, di ba? Regardless of what happens in this world, no, we learn to point people to Christ. We learn to trust Christ, at sa ating pagtitiwala, sa ating pagkilala sa Kanya bilang makapangyarihan, bilang pag-asa natin na ma-magnify po ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, na ma-magnify po ang ating Panginoon bilang source, no, ng mga kaluluwa natin, na source po ng strength, ng wisdom and power. Ayan. Pero paano nga po pagka yung Panginoon natin, no, if God allows our affliction, pero katulad nung kay Pablo na nanalangin siya, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya ay hindi niya tatanggalin. So in short, ang sagot po ng ating Panginoon sa kanyang panalangin ay no. So sana po tingnan din po natin yung naging sagot ni Pablo. And that is our second point, main point for today, is Paul's attitude in his weakness. Paul's attitude in his weakness. Basahin lang po uli natin 2 Corinthians 12:9. Para lang po ma-review natin, 2 Corinthians 12:9. Sabi po rito, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities than the power of Christ, that the power of Christ may rest upon me." Sana nakikita natin yung attitude ni Pablo, no? Ang sagot sa kanyang prayer na tanggalin ang sakit na kanyang nararamdaman ay no. But rather na magsumama ang loob, rather than to question God, rather than to lose faith, rather than to, di ba, to be cold in the ministry, no? Anong ginawa? Anong tugon ni Pablo? Sabi niya, kung sa pamamagitan ng sakit at hirap na aking nararamdaman ay namamagnify ko ang pangalan ng Kristo, nag-glorify ko si Kristo, nagmamanifest dito sa kahinaan ko ang kapangyarihan ni Kristo, then gladly, sabi niya, I will glory in my infirmities. Look at that answer, no? Kaya Paul was greatly used by God because of that heart, because of that attitude. Gaano karami sa atin ang makakapagsabi ng pareho na sinabi ni Pablo. Hirap ka sa buhay, wala kang masyadong material na bagay, pinahihirapan ka ng mga mahal mo sa buhay, pinahihirapan ka ng kahit mga kapatiran natin, minsan nagpapahirap sa atin, di ba? Nakakatisod di ba? O minsan tayo natitisod din. Di ba? Hindi pa, huwag ka nang lumayo. Minsan, ang mga taong malapit sa iyo, sila pa yung nagpapahirap sa iyo. Tama po ba? At pero kung itong mga paghihirap na to, makikilala nila si Kristo. Kung sa sakit natin, makikilala nila si Kristo. Kung sa ating kawalan, ay makikilala nila si Kristo. Napakaganda na sagot ni Pablo. Then, I will glory in these infirmities. No? At alam naman po natin, napakadaling sabihin. Kaya ko din yan. Di ba? Napakadaling sabihin na, gagawin ko yan. Pero dahil wala pa tayo sa kalagayan na katulad nung kay Pablo, kaya nga po, kailangan natin ng panalangin, matinding panalangin. No? Madaling sabihin, kaya kong gawin yan. Pero hindi nga tayo, di ba, pagka nagkaroon tayo ng konting sakit, hindi nga tayo nananalangin. Hindi nga tayo lumalapit sa Panginoon. We don't seek the Lord. Pagka tayo nagkaroon ng konting inconvenience, di ba? Umulan, di ba? Na traffic, di ba? We blame God. Pag hindi po siya sumasagot sa panalangin, no? We are very impatient, no? Talagang gusto natin mabilisan na para pag hindi sumasagot ang Panginoon, kung siya ay nananahimik, para bang nawawalan na tayo ng tiwala sa Panginoon. Kaya nga po, I hope that we understand na kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, kaya tayo ba ay maayos, kung tayo ba ay nagsasuffer from affliction or persecution, sana maintindihan po natin, God is in control. God allows those things. Di ba? May dahilan, katulad nung kay Pablo. Oo, hindi niya tatanggalin yung kanyang kahinaan.
pero may purpose. And everything that we do in this life, sana po maintindihan natin mga kapatid, is to glorify God. Everything that happens in this life, we need to think of it. Paano ko mapapapurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyayari na nararanasan ko sa buhay na ito. Na paano natin magkakaroon ng mas malaking, di ba, mas matinding pananampalataya na anuman ang naranasan natin, na God is in control, God is just, no? Siya ay makatarungan at mahal tayo ng Panginoon. Minsan lang kasi nabubulagan tayo eh. Naintindihan natin, tayo ay tao lamang, pero sana dumating tayo sa point ng prayer ko, no? Lahat tayo, dumating tayo sa point na makita natin yung behind the scenes. Yung makita natin yung mas malalim na dahilan. Yung hindi yung pagkakanakaranas tayo dito, we blame God o we lose faith agad. Parang sana magbasa tayo ng scripture, sana magkaroon tayo ng pananalangin, mas matinding pananalangin, na ang panalangin natin, di ba? Siyempre, kung pwedeng tanggalin ng Panginoon, tanggalin. Pero kung hindi, ang mas malalim na panalangin po dyan, makita natin ang dahilan ng Panginoon. And if it glorifies God, then we should be like Paul, that we should glory in our infirmities. Basta lang po, maitaas ang ating Panginoong Jesucristo. No? So, merong rason, di ba? There's a reason for everything. Minsan kahit hindi natin naiintindihan, if it gives glory to God, kahit mahirap sa atin, let us learn from Paul, no? Na willing siya na itaas ang kapangyarihan ni Kristo kahit ano pa ang kailangan sa kanya. Madaling sabihin, mahirap gawin. Let us pray that one day we be like Paul, no? Na kayang gawin ang mga bagay na to para sa ating Panginoong Jesucristo. So let us end on this verse para mabigyan tayo ng encouragement ng ating Panginoon kapag mahirap ang buhay. Sa Psalms 34:19, please, if you can bookmark this on your Bibles. Psalms 34:19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Tiwala po sa Panginoon at pananalig sa Panginoon. Ito mga kapatid, ang isang pangako na dapat na sinasandalan ng ating pananampalataya. Nawa po naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. I encourage you to stay with us. Ano po? Upang maipanalangin po natin ang bawat isa. Sabi nga sa James, di ba? Mas maraming nananalangin matuwid, mas pakikinggan ng Diyos. Okay. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli nagpapasalamat po kami sa inyong salita kung saan tinuturuan nyo kami na maging mapagkumbaba, Panginoon, na magtiwala, Panginoon. Ano man ang mangyari sa amin sa buhay na ito, masagot mo po ang aming mga panalangin, maging ang mga panalangin po na ang sagot niyo po ay hindi. Nawa, Panginoon, ay ang patuloy na pagtitiwala namin, maturuan po kami nito, Panginoon, na patuloy na magtiwala po sa inyo, na patuloy namin itaas ang inyong pangalan, no matter what, O Lord. At ang pangako, Panginoon, na meron kayo para sa inyong mga anak, ang best promise, O Lord, na dapat na panindigan o sandigan ng inyong mga anak ay ang lahat po na nanampalataya at nagtiwala sa aming Panginoon sa Kristo. Katapos po ng buhay na to ay sa langit po kami dadaan. Oh, what a promise, O Lord. Salamat po, Panginoon, at for preserving us, O Lord. And until that day comes, may we learn to trust more, to put our faith more, to magnify more our Lord Jesus Christ, no matter what. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nagdibang ng kanilang kaarawan. Panalangin ko, bigyan na mahabang buhay ang bawat isa at patuloy niyo pong biyayaan. Nawa magagamit din po sila, Panginoon, para po sa inyong gawain. Ang dalangin ko rin, Panginoon, sa mga nagdiwang ng anniversaries, patuloy niyo pong pagpupuluri ng pagsasama, Panginoon, patuloy kayo mamagitan at kayo po ang manguna sa bawat mag-asawa, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ng church anniversary ng MIBC Kawit. Kami po pinagpupurisan niyo for your faithfulness, O Lord.
for 17 years na ang inyong gawain po ay mamayagpag sa lugar po ng kawit. Salamat Panginoon sa mga answered prayers, O Lord. Salamat Panginoon sa mga pag-iingat niyo sa amin, sa pagpapagaling niyo sa amin, maging sa mga kaluluwa Panginoon na inyong pong inililigtas. Panginoon, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa inyong pangalan. Dalangin ko Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman, patuloy niyo pong kaawaan Panginoon ang bawat isa, sina Lorilyn Ampuan Panginoon sa kanyang hyperthyroidism. Dalangin ko rin Panginoon si Ana Pulido sa kanyang goiter problem, maging si Gay Castillo Doctor Panginoon ang aming panalangin na speedy recovery, kay Angelina Quitoriano na na-stroke, kayo po magpagaling sa kanya, si Mrs. Jean Santos, recovery from sickness ang aming panalangin, maging ang Ma'am Adel Mabalot sa kanyang osteoarthritis, at si Preacher John Domo, kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit namin Panginoon ang mga tao na nangangailangan ng speedy recovery, kayo po magpagaling kina Gay Castillo Doctor, kay Kasan Castillo, kay Alaisa Rojas, kay Norma Castillo, kay Sister Dan, kay Francesca Audrey Abad, kay Tatay Tony Gorovillas, at kay Yen and Brian Magsaravic. Ang talangin ko Panginoon ay complete and speedy recovery sa mga nabanggit. Lalapit ko rin Panginoon ang Sister Helen Pras, maging ang ima, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at pagalingin sa mga karamdaman. Dalangin ko rin Panginoon ang maayos na kalusugan para kay mga baby at maging kanyang high blood pressure, hyperacidity, kayo po magpagaling. Nilalapit ko rin Panginoon si Nanay Elvie Rivas sa pananakit po ng kanyang likod, ang Ma'am Lois Ligan na mayroong gallstone, kayo po magpagaling sa kanyang mga nephew na si Kevin Bihasa na may heart enlargement, maging kay Nathaniel Avancenia. Dalangin ko ang speed recovery sa kanilang from surgery. Nalapit ko Panginoon ang Nanay Lourdes Mercalesia, magpagalingin niya po ang bukol sa leeg, maging ang bukol sa leg po ni Ermilio Hapitana, kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit ko si Jocelyn Hapitana, mayroon po siyang stomach ache, siya po ay acidic. Kung pagaling sa batang ito, ganun din kay Mama Glo Agudon, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan, maging ang pananakit po ng katawan at tuhod ng Nanay Susan Jose, kayo pong magpagaling sa kanya. Nilalapit ko ang Ate Lisa Hardiniano, pagalingin niyo po ang kanyang mga tuhod, kanyang mga paa na mayroon pong gout, arthritis, maging ang kanyang high cholesterol. Nilalapit ko rin Panginoon ang kanyang anak na si Marlon na may hypertension at hyperthyroidism, maging si Moises na may kidney problem at hypertension. Kayo pong mag-alaga sa pamilya ito. Nilalapit ko rin po Sister Baby Aya sa kanyang blood pressure, maging stable po ito at mawala na po ang symptoms ng kanyang thyroidism. Nilalapit ko rin Panginoon si Monica Hernandez, siya po ay na-hospital, kayo po magpagaling sa kanya, maging sa kanya pinansin na pangangailangan, kayo po ang tumutulong sa kanya. Nilalapit ko Panginoon si Lola Gloria Adrias, siya po ay nakakonfine. Nalain ko ang kanyang kagalingan, maging kina Tita Josefina Adrias at kay Maria Gan. Ang kanya pong anak, ang anak po ni El Adrias na si Lily, kayo po magbigay ng recovery from measles. Nilalapit ko rin Panginoon Tita Annette Kiben, kapagalingin niyo po ang kanyang insomnia, ang Ma'am Yoli Jacinto, ang kanyang pamilya, pagalingin niyo po, bigyan ng maayos na kalusugan, maging sila Christine Sarmiento at ang kanyang mga anak. Ngayon din ang Ma'am Yoli Jacinto, pagalingin niyo po sa kanyang high blood pressure. Nilalapit ko Panginoon Preacher TJ Mabalot sa kanyang blood pressure, ang Sister Malulaw sa kanyang health condition, maging ang health condition po ni Malu Agudel at ni MJ Publico, kayo po magpagaling sa kanila. Dalangin namin patuloy ang Preacher Nelson Trinidad sa kanyang recovery at kagalingan, at gayon din Panginoon ang Tita Arlene de la Cruz na nasa ICU, kayo po na magbigay ng mirakulo sa kanyang buhay upang siya po ay patuloy ng gumaling. Dalangin ko rin Panginoon ang Nanay Lydia Inocencio, pagalingin niyo po siya sa kanyang vertigo. Ang Teacher Edith Jose, complete healing and fast recovery po ang nilalapit namin para kay Sister Myrtle Garcia. Nilalapit ko Panginoon si Auntie Nita Sarya, meron po siyang UTI, at ang Mami Amihan and ang aking kapatid
kapatid na si Nikia po na may sciatica, kayo po magpagaling sa kanila. Dalangin ko Panginoon ng Kuya Nielmer Calessia, meron po siyang spondylosis, kayo po magpagaling sa kanila. Ngayon din kay Tito Frank Zapata, patuloy niyo po siyang pagalingin, maging pinansyal po nilang pangangailangan, kayo po ang provide po nito. Malapit ko rin si Veronica Belen sa pamamaga ng kanyang kamay, ang kapatid po ng Sister Bingray Severino na may karamdaman sa diabetes, kayo po magpagaling sa kanya. Ngayon din kay Nanay Lourdes Mercalessia, kayo po magpagaling sa kanyang panghina at bigyan niyo po siya ng kalakasan. Nilalapit namin Panginoon ang mahal namin sa buhay na may mga lulubhang karamdaman, sina June Santos, Isagani Laya at Esther Mariano na nagdadialysis, sina Emma Reyes, Norea Jade Borja, Odita Eliceralde, Corazon San Jose, Giselle Juarez, Mary Rebamonte, Lola Marcelina Salazar at Amparo Cruz na may mga cancer, sina Efren Onicencio, Bernardo Lopez at Merdy Scar, meron pong mga komplikasyon sa diabetes, si Frank Hardin, si Cheryl Estipona Valle at si Rex Rosales na meron pong malulubhang karamdaman. Kayo po ang magbarakulo po sa kanilang mga buhay upang magkaroon po sila ng pag-asa ng kagalingan po, at kayo na rin po ang mag-provide ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Dalangin ko rin Panginoon ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran, Richard Gary Chua and the Chua family, O Lord, kayo po mag-gain provisions para po sa kanilang mga kailangan, patuloy ingatan ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, kaya hindi ng kalooban niyo po Panginoon ang masunod po sa kanilang buhay. Dalangin ko rin Panginoon ng Sister Sheila Yabut, ang aming pamilya, patuloy niyo pong bigyan ng strength, good health at spiritual growth ng bawat isa, strength and wisdom po sa akin, sa aking patuloy na magpo-provide sa pamilya ko, maging sa mga ministers po na pinagkatiwala sa akin. Ma'am Sheila po, bigyan ng palakasan at kalusugan at wisdom po sa kanyang business. Dalangin ko si Shem Panginoon, bigyan niyo po ng wisdom and knowledge and understanding sa kanyang pag-aaral. Dalangin ko rin Panginoon kalakasan ng kanyang pangangatawan at ang kanyang buhay na ang spiritual na buhay po niya ay patuloy na lumago. Nalapit ko Panginoon ng Brother Robert Soriano sa pag-aayos po ng kanilang petition paper sa US. Ang Nanay Doris Santos, bigyan niyo po ng patuloy na physical and spiritual strength. Si ang Ma'am Joyce Tigan, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Patuloy po ingatan ng Pastor Mike and his family sa kanilang pong mga travels. Ngayon din Panginoon, dalangin ko ang Ma'am Jenny Rapista, maging ang Pastor Gerald Rapista Panginoon sa ministry po na pinagkatiwala niyo sa nawa ng TK po mag-provide at magpala dito. Ngayon din ang Innocentia family, kayo po ang magbigay ng guidance and provision. Dalangin ko rin Panginoon ang Ate Beth Akong at ang akong family na patuloy niyo pong gabayan ang kanilang pamilya, kanilang buhay Panginoon. Dinadalangin ko rin Panginoon ang mga mahal sa buhay po ng Bingray Severino, bigyan ng kalusugan, kalakasan ng pangangatawan at patuloy na gabay sa bawat isa. Ang kalusugan po ni Fem at Marlon at ang Carpio family Panginoon, patuloy silang ingatan ang mahal sa buhay po ng mga baby Benjamin, bigyan ng spiritual strength, maging kanyang kalakasan, kalusugan at kanyang heart's desire Panginoon, hindi kanyang mga anak Panginoon ay magpapagalain. Dalayan ko rin po Panginoon ang healing and good health po at spiritual growth para po sa family ng Sister Baby Aya Vestrus. Nilalapit ko rin Panginoon ang Brother Marsaren, patuloy na gabayan, gayon din Panginoon, kayo po mag-provide para po sa kanilang mga pangangailangan, maging ang karamdaman po at ang aming panalangin ay kalakasan para kay Nanay Leonardo Saran. Nilalapit ko rin Panginoon ang Ma'am Esther Orhino, ang Orhino family, patuloy po silang ingatan at bigyan po ng physical strength, din ang spiritual na growth Panginoon. Nilalapit ko Panginoon si May Gorospe, mga po maging maayos ng kanyang problema sa kanyang amo sa Saudi. Dalangin ko rin po Panginoon si Olinda Kagobok. Ang panalangin ko ay patuloy silang ingatan ng Panginoon, patuloy po silang ingatan Panginoon sa pagtatrabaho niya sa Qatar at ang kanyang mga naiwan po mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ang Zapata family Panginoon, bigyan niyo po ng good health at spiritual growth
Nalain ko rin Panginoon ang kalakasan at mabuting kalusugan ng Teacher Ellie Topse, hindi ng kalakasan at mabuting kalusugan po para kay Nanay Susan Jose. Mga Panginoon ay magkaroon na rin po ng trabaho si Kumo Balonen. Nilalapit ko Panginoon ang kahilingan ni Elmay Sorbito, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan, ang kanya pong buong pamilya. Bigyan niyo Panginoon ang Blessed Hope Christian Academy, bigyan niyo po ng wisdom ang mga namumuno po rito, maging ang teachers and staff. Nalain ko rin Panginoon ang Deacon James Etlevia, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan at pisikal na kalakasan. Ang Orara family, ang inyong kalooban Panginoon ng sunod sa kanilang buhay. Nalain ko rin Panginoon ang kaso po na Adrias na sa Meralco na maging favorable po sa kanila ang maging resulta nito. Nilalapit ko Panginoon si Carmelita Belen, ang kanyang pamilya. Ang kahilingan po niya ay maayos na kalusugan at kaligtasan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy niyang bigyan ng karunungan ng bawat isa ang kapasidad at kakayahan po para sa mga ministries at pinansyal po nilang pangangailangan. Patuloy niyo ingatan Panginoon ang Sister Lynn Hapitana at kanyang pamilya at patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Nalangin ko rin Panginoon ang mga kakilala at katrabaho ko Panginoon na wala ng trabaho. Patuloy niyo po na hawakan sila upang magkaroon po sila ng pagkakakitaan. Patuloy ko nilalapit Panginoon ang mga elders and senior citizens po na nabanggit kanina. Kayo po magpala sa kanila, magpagaling sa kanilang karamdaman at magbigay po ng biyaya sa araw-araw. Maging ang mga online services Panginoon, kayo po ang mag-sustain sa bawat isa, magbigay patuloy ng motivation Panginoon, kayo po ang magbigay ng puso po sa bawat manggagawa po niyo Panginoon na nagtatapat sa inyo, kayo po din po mag-provide sa bawat isa. Salamat po Panginoon. Dalangin ko Panginoon ang bawat isa na manonood, lahat po ng manonood pa, ang kanila po mga personal prayer requests, ang kanilang heart's desires ay inyo pong tugunin O Lord. Patuloy niyong gamitin ang ministry na ito na makatulong po sa kanilang spiritual growth. Dalangin ko ang kaligtasan ng aming pamilya, aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na makakilala po sila sa aming Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. At patuloy kong nilalapit kung bawat isa Panginoon na kayo po ang gumabay sa araw-araw, kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama natin ngayong hapong ito. Dadako na po tayo sa pagbati, and I hope na kayo po ay na-bless sa ating sa hardin ng panalangin ngayong araw na to. Ang hardin ng panalangin po ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua kasama po ng Sister Dang, and then bukas naman po ang prayer meeting po ng MIBC Silangan na pangungunahan po ng Pastor Mike Digan. Again, magandang hapon po at salamat sa pagsama sa amin. Of course, kay Brother Shem, Sister Sheila, kay Ma'am Joyce Digan, kay Sister Agnes Casiao. Salamat din po kay Sister Helen Ortiz Paras, Nanay Susan Jose, kay Ate Lisa Hardiniano. Good afternoon po. Salamat po. Kay Tita Edith Santos at kay Auntie Ninita Saria. Good afternoon po. At salamat din po kay Nanay Lydia Inocencio, Nanay Amihan Yabut. At salamat sa tawag doon sa ano yung tawag doon pagka nung COVID pa. Ayun, salamat. Pasensya na ako, medyo salamat sa ayuda nung Sunday at maging sa mga baon Shem. And then Nanay Lourdes Mercalesia, good afternoon po. Nanay Elvie Rivas, salamat po sa walang sawa po ninyong pagsubaybay sa hardin ng panalangin. Kay Sebastian Mercalesia, good afternoon sa iyo at yun, kita tayo sa Friday ulit, and then sa gaganapin na Youth Congress po sa Sabado. And then Teacher Elite Jose, good afternoon po. Kay Ma'am Baby Villamel, magandang hapon din po. Sister Bingray Severino, good afternoon. Kay Ate Beth Akong, magandang hapon po. Kay Auntie, ayan, nabati ko na. Kay Tita Rimila Diaz Alegre, good afternoon po. At Nanay Celia Ignacio, good afternoon. Maging sa kaibigan po natin na si Sir John Rigo, good afternoon. Ma'am Susan Orara, good afternoon po ma'am. And then nakasama rin po natin si Yoli Baito. Good afternoon po at salamat sa pagsama sa atin ng panalangin.
Preacher Nelson Trinidad, patuloy po namin kayong ipinapanalangin at patuloy po kayo magpagaling. Okay? Ma'am Presi Krame, good afternoon po, maging kay Deacon Jojo Krame, at regards po sa inyo dyan. And then ako po ay nakakapanood minsan ng ng replay, no? Hindi lang po palagi sapagkat yun po ang oras ng tulog ko. Okay po, ayan lang po at tignan ko lang po kung meron pa. Ayan. Kung meron pa po tayong hindi nabati ay paumanhin po at ang ating pong laging paalala, kung mapapadaan po kayo, mag-comment po kayo sa ating live upang mailista po natin yan sa ating pagbati sa pagtatapos po ng ating gawain. Right, muli ito po ang hardin ng panalangin at inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po Ma'am Sheila and Brother Shem. Nagpapaalala po, patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.